Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw ng Martes, April 9, 2024. At hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 3, talata 7 hanggang talatang 15. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi nyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ito yung mga katagang sinabi ni Nicodemo na isang Pariseo ng mga panahon niya, lalubhasa at maaral, miyembro ng Sinedrin na nakipagkita kay Jesus ng gabi. Bakit hating gabi? Sapagkat siya ay napakataas ang kanyang tungkulin at nahihiya siyang makita ng mga ordinaryong tao sapagkat siya ay isang guro, tagapagturo. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, tanggapin natin ang katotohanan, kahit marami tayong nalalaman, may mga kulang pa rin tayo at hindi lahat natin nalalaman malibang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So meron siyang pagtatanong kay Jesus kung paano ba ipinanganak o ipanganganak na muli. At ito'y sinagot ng ating Panginoon, malibang ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi siya magkakamit ng buhay na walang hanggan. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ang mga salitang ito ni Jesus ay mauunawaang higit sa isang paraan. Sinasabi nating mga Katoliko na kinakailangan ng binyag upang maipanganak na muli, hindi sa mababaw o literal na paraan, kundi upang muling isilang kay Jesus. Ito yung naging suliranin ni Nicodemo ang kanyang iniisip. Siya ay babalik sa sinapupunan ng kanyang ina at iluluwal siyang uli. Paano nga naman magkakasya kung naipanganak na tayo? Itong laki nating ito, pipilitin nating magkasya sa puwerta, sa pinanggalingan natin ng ating mga magulang. Napaka-imposible nun. Papatayin mo ba ang iyong magulang para makabalik ka sa dati, sa iyong sinapupunan o sa kanyang sinapupunan? Imposible yon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, guro ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay nito. Ang ibig sabihin, kailangang ipanganak na muli ay ipanganak sa Espiritu. Yun yung kinakailangan. Ipanganak sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tunay na maaari nating sabihin sa bisa ng binyag, tayo'y mga isinilang muli, born again. Diba? Ginagamit nga ito ng ating mga kapatid na mga iba't ibang denominasyon, diba? Mga kongregasyon, mga sekta, na sila yung mga tinatawag na born again. Pagamat marahil, mainam na idugtong natin na isinilang muling Katoliko. Yan. Ano ang tawag sa atin? Born again Catholic. Tayo ay mga isinilang na muli na mga Katoliko sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tulad ng pamagat ng isang aklat. Kaya pag nilaya natin ng maigi ang ating binyag, isang pagdiriwang ito ng ating pananampalatayang tumanggap tayo or tinanggap tayo sa pamilya ng Diyos sa kanyang binyag
sa tinatawag na pagbibinyag sa ating simbahan. Sana'y nakita natin sa ating ugali na sikapin nating sundan ang nilakaran ng ating Panginoon sapagkat tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.